Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na may kaugnayan kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Schiff strikes back at Michael Saylor over MicroStrategy's $623 million Bitcoin buy. Kaya yan. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Peter Schiff ay isa po siyang napakasikat na Bitcoin critic. Yan. Pag sinabi po nating Bitcoin critic ay hindi po siya naniniwala kay Bitcoin na isang magandang investment asset. Yan. Kaya ang kanyang ginagawa ay lagi po niyang kinokontra ito at sinisiraan at hinihikayat ang mga tao na huwag mag-invest kay Bitcoin sapagkat napaka-risky nito. Ayan, ayon po sa kanya at dapat daw po nating iwasan. Ngayon itong si Ginoong Michael Saylor naman, siya po ay ang nagmamay-ari sa kanyang kumpanyang MicroStrategy ay ang kabaliktaran ni Ginoong Peter Schiff. Siya naman po ay isang Bitcoin maximalist. Yan, bili lamang po siya ng bili. At meron po akong natatandaan na kanyang sinabi na undervalued itong si Bitcoin maski umabot po siya ng presyong $1 million. Yan, yung isang Bitcoin ay magiging $1 million. Yung value nito ay patuloy pa rin daw po siyang bili ng bili. Kaya yan, hindi pa rin po siya titigil sa pagbili ng Bitcoin. Ngayon ay kamakailan ay meron po kasing nagkaroon po kasi ng $623 million na Bitcoin buy ang MicroStrategy ni Michael Saylor. Kaya dahil dito ay pinagkaguluhan po ito ng buong crypto community. At syempre napansin na rin ito ni Ginoong Peter Schiff kaya hindi po niya napigilan na magkaroon ng or mapareact dito. Kaya yan po ang ating aalamin dito. Ang reaksyon ni Ginoong Peter Schiff dito sa $623 million na Bitcoin buy ng MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor. At ayan, yung nandito po sa ating bandang kaliwa, ayan po si Ginoong Michael Saylor. At yung nandito naman po sa ating bandang kanan ay si Ginoong Peter Schiff. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. In the latest tweets in the ongoing saga between crypto enthusiasts and skeptics, MicroStrategy CEO Michael Saylor's announcement of a new Bitcoin purchase has sparked a heated debate, with renowned gold advocate Peter Schiff leading the charge against the move. Kaya yan na nga. Yung isinigawang pagbili ng Bitcoin dito. Yan, bagong Bitcoin purchase ng MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor ay nagdulot daw po ito ng mainit na debate. Kaya ayan, sa mainit na debate na ito ay pinangunahan po ito ng isang kilalang gold advocate na si Ginoong Peter Schiff. Yan, na siya po ay hindi po sang-ayon dito sa ganitong pamamaraan ng MicroStrategy. Yeah, sabi rito ay Saylor took to social media to reveal that MicroStrategy had acquired an additional 9,245 BTC, amounting to approximately $623 million. Na-content na po natin ito. Yan, nung pinost po mismo ni Ginoong Michael Saylor sa kanyang social media account. Yan, kung saan ang kanyang MicroStrategy ay bumili na naman ng malaking amount ng Bitcoin. Yan po ay nagdagdag na naman po sila ng kanilang Bitcoin holding kung saan ay sila po ay nag-invest ng $623 million at nakabili po sila ng 9,245 na Bitcoin. MicroStrategy's total Bitcoin holdings to a staggering 214,246 BTC, acquired at an average price of $35,160 per BTC.
Kaya yan sa kabuuan ay yung holdings na po ni Bit ng MicroStrategy, yung kanilang Bitcoin holdings ay umaabot na po sa 214,246 BTC. At yung average price kung saan po nila nabili ito ay naglalaro po sa presyong $35,160. However, Peter Schiff wasted no time in criticizing Saylor's strategy, citing Bitcoin's recent 15% dip from its recent highs. Kaya yan, hindi na daw po nagsayang ng oras itong si Ginoong Peter Schiff para i-criticize ang strategy ni Ginoong Michael Saylor na pagbili ng Bitcoin. Yan, at binanggit po ni Ginoong Peter Schiff dito na bagsak itong si Bitcoin ng 15% mula sa kanyang nakalipas na mataas na presyo. Ayan, yung kanyang nakamit na pinakamataas na presyo. He warned of potential losses for MicroStrategy, suggesting that if Bitcoin were to plummet $20,000, the company could face a $3.25 billion shortfall. Kaya yan. Sabi ni Ginoong Peter Schiff dito ay posible raw pong makaranas ng malaking talo ang MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor. Ayan, sapagkat kung bumagsak daw po ang presyo ni Bitcoin sa presyong $20,000 ay malulugi po ang kumpanya ni Ginoong Michael Saylor ng $3.25 billion. Kaya ayan, ang pinakamasama daw po rito ayon po sa prediction ni Ginoong Peter Schiff ay kung bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa presyong $10,000. Kung pag nangyari yan ay ang MicroStrategy ay makakaranas po ng talo na umaabot po ng $5.5 billion. Schiff pessimistic outlook. Ayan, yung naging dahilan naman po, yung parang basihan naman po ni Ginoong Peter Schiff kung bakit po niya nasabi na posibleng malugi ang MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor ay siya po ay nagbanggit ng mga historical crashes. Ayan, yung mga nakalipas po na performance ni Bitcoin kung saan ay ito po ay nakaranas ng matitinding pagbagsak. Kaya yan po yung kanyang isang naging basihan rito. At yung pangalawang kanyang naging basihan dito ay yung nagbigay po siya ng warning yan sa over reliance, yung parang tayo ay parang nakadepende or yung nagde-depend po tayo sa Bitcoin ETF. Yan, kasi ito raw po ay mga potential triggers. Yan, or magiging posibleng ito yung magdudulot ng dahilan para magkaroon raw ng catastrophic na market collapse. Yan, kung pag sinabi po nating catastrophic market collapse, yan ay talagang parang dump na rin po yan. Will the mega collapse of the crypto market repeat? According to Schiff forecast, the question is open. Kaya yan, hindi natin alam kung magkakatotoo yung prediction dito ni Ginoong Peter Schiff na kung makakaranas kaya ang crypto market ng tinatawag na catastrophic. Yan ang tawag niya kanina dito, catastrophic market collapse. Yan. Wala pong nakakaalam. Yan. Sabi rito ay open po yung question na ito kung sino yung makakasagot diyan. Kaya yan po ang tungkol dito sa kaganapan yan sa pagitan po ng ni Ginoong Michael Saylor at itong si Ginoong Peter Schiff. Yan, magkaiba ang kanilang pananaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.